Hi everyone! Welcome back to another travel vlog. Nandito tayo ngayon sa Naiya. Katatapos lang namin mag-check-in sa Cebu Pacific. At eto na nga po, tayo ay lilipad papuntang Taipei. Sa vlog na ito, gusto ko i-share sa inyo magkano aabutin mula sa bahay namin papunta sa Taiwan. So, ayan, nandito na po tayo sa lobby ng ating Airbnb. Hi, Dottie! Hi! Oo, ang mami-kiss nyo pala. So, sa ating unang gastos, paglabas pa lang natin ng bahay kasi nag-Airbnb tayo. Ito, inabot po ng, lalagay ko na lang sa screen, inabot ng 896 pesos. Yung grab namin from Malabon, papunta dito sa Pasay, Batulam, Pasay. Update! Andito na tayo sa ating nirent na Airbnb na room. At itong room na to, in total kasama na yung cleaning fee, tapos yung service fee ni Airbnb, 3,747. Taga Malabon lang po kami. Pero, kailangan namin mag-rent ng room na malapit sa airport kasi, bakit nga ba? Kasi masyadong maaga yung alas 7 na flight. Oo. Instead of aalis kami ng bangag-bangagers kami from Malabon, papunta dito at saka hindi naman sigurado na makakabook kami kagad ng grab doon. Ayan, nag-Airbnb na lang kami para makakatulog pa na medyo mahaba-haba. Maliit lang tong room. Itutur ko nga kayo. Wait lang. Andito tayo sa may pintuan. Pagpasok mo, ayan, may kusina na. Umorder pala kami ng SNR. 1,057 pesos. Nag-asos ko dyan. Oh, ayan. Maliit lang po yung ating room. Binulat-lat ko muna yung mga gamit kasi may mga kailangan gawin. Buti na lang, merong extra bed na pwede sa sahig kasi si Liam mahilig sa sahig mag-hangout. So, yan lang siya. Tingnan natin yung itsura ng CR. Wait ang CR ay ayan, okay naman. Pwede na. 3,700. Okay na to. Yung asawa ko kasi, hindi naniniwala yun pagdating sa mga pagre-rent ng ganito. Sabi niya, isang pagod din naman, ba't kailangan pa natin mapagod ng mas maaga? Kaysa yung sunod-sunod na diretso sasakay na. Para sa akin, sobrang stressful na aalis kami sa Malabon ng madaling araw, hindi kami sigurado na makakabook kami kagad. Tapos, paano kapag biglang umulan, ang layo-layo namin, o diba? Tapos, syempre, ang dami yung ibababa, pagod na pagod yung asa. Ako lang naman to. Ako nagpupumilit. Kasi, ayokong sobrang ngarag kami pag punta namin sa airport. Gusto ko medyo relax ng konti. Kaya, ayan, okay na lang din to. May matutulugan tayo. So, this is like a hack that I would like to share with you, especially if meron kayong mga batang kasama. Kagaya nito. Ako mas gusto ko na lang yung ganito, medyo malapit. May mga nagtatanong pala, Mami, gusto mo may sasakyan kayo? Bakit hindi na lang kayo mag-drive doon, tapos iwan nyo na lang sa parking yung yung sasakyan nyo? Eh, yun na nga, nakakapagod nga yung proseso ng pagbaba. Yung bahay namin, 3rd floor, bababa lahat ng maleta. O, tapos magdadrive pa. O, di ba? Eh, yung sasakyan namin, hindi naman nakapark doon sa may bahay namin. Nakapark siya sa parking lot. So, ayan, ang daming proseso. Kaya mas maganda na lang yung ganito. Mag-grab papunta dito. Dito sa Airbnb matutulog. Tapos mag-grab mamaya mga bandang 3:30 papunta sa Naiya. So, ngayon ay alas 9. Kita nyo ba? Hindi nyo nakita. Oh, 9 o'clock na po. So, kung matutulog tayo ng mga 10:30, pwede na rin. 10:30. Sabi mo 11, makatulog ako. 12, 1, 2, 3, 4. 5 hours. Medyo functional na si Mami Kiss nyo, 5 hours. Kasi para sa akin may pagka-red eye flight ang alas 7 ng umaga. As in talagang walang tulugan, nakakaloka. So, ayun. Mami Kiss, may lounge naman. May lounge ba ng ganun kaaga? Hindi ako sigurado. Can you share sa comment section? 141 pesos pala yung grab namin from Airbnb papunta sa Terminal 3. And now na nandito na tayo sa airport, oh my gosh, I'm so excited! So, yung total na binayaran pala namin sa aming plane ticket dahil hindi naman namin to sale na bilay is 39,296 pesos. Inclusive na po ito ng travel tax para sa amin tatlo at yung 20 kilograms na tigit-tigisa din kami. So, kung susumahin, parang nasa total na natin is 40,333 pesos. Hindi pa inclusive dito yung Airbnb at saka yung mga chibog namin. Yon ang total na gastos namin. Papunta pa lang sa Taiwan! So, ayan, tapos na po tayo sa pag-check-in at pupunta na tayo sa immigration. At ito nakakatawa. Lutang na lutang si Mami Chris kasi we're running on like 2 to 3 hours of sleep. So, tinatanong ko kanina, saan pupunta? Hindi ko alam yung sasagot ko. Parang gusto sabihin ng dila ko, Thailand. Tapos tinanong ako, kailan kayo babalik? Medyo nagbe-brain pag pa sa amin niya. Oh.
So, medyo kinakabahan ako. Baka biglang magtanong-tanong sa akin sa immigration kasi hindi ko masagot ng maayos. Pero ang okay na okay dyan ay meron kasi kaming group chat na ginagawa. So, si Lia, meron siyang keme-kemeng Facebook page na kapag magta-travel kami, kunyari, halimbawa, may GC kami na ang tawag ngayon ay Taiwan 2024. So, nandun lahat ng screenshots ng mga lakad namin, mga tickets namin, yung mga emails, ganun. Kasi mas madali mag-pull up ng mga information pag ganun. Kesa naman, yung mismong i-download mo pa yung file, paano kapag hindi kumagat yung internet, di ba? And now, we're here at our usual spot. Kung saan tayo kumakain kapag may international flight. Yung immigration, sobrang bilis lang, wala naging problema. Tapos, nagtanong ako, sabi ko, doon sa officer, paano pag nabasa yung passport, kailangan bang palitan? Sabi niya, basta na mababasa naman ng machine, kahit hindi na. Kaso, paano mo malalaman yun? Oo, kaya So, talagang, either pupunta ka dito para ipa-check or talagang totally baguhin mo na. So, ayun, pakakainin lang si Liam and we'll be right back. So, ayan, napabili tayo, 1,000. No? Hindi na kami bumili ng in-flight meal ni Daddy Justin. Ito na lang. Toyota Pass. Kenny Roger. May nagtanong sa amin, ba't hindi daw kami nagla-lounge? To be honest, hindi ko rin alam kung bakit. Siguro dahil may trust issues ng mami ko sa inyo. Feeling ko, baka biglang magpalit ng gate, tapos hindi ko na alam, tapos hindi ko na malayan kasi sobrang komportable sa lounge. Kaya mas gusto ko na lang na, okay, maghihintay na lang kami dun sa actual gate kung saan kami talaga dilipat. Gets nyo ba? O parang ganun. Anyway, sobrang saya kasi hindi full flight! Makakahiga tayo ng tuwid. O, yun talaga yung pinakagusto ko. Yung makakatulog ako ng maayos at makakapahinga sa aming biyahe. But the downside is, dahil sobrang lapit ng Taiwan sa Pilipinas, saglit lang po yung flight. Sana nga mga 5 to 8 hours sana yung flight para nakatulog ako ng solid, ano? Kasi nagulat na lang ako para napapilit ako. Tapos bigla, andyan na kami! Nakarating na kami kagad sa Taiwan! Malapit na tayo. May batang napilitang gumising. Antok na antok ngayon. Sabi na tayo, Daddy. Taiwan Airport is definitely busy. Nagulat ako gano'ng karaming mga tao yung nandun. Pero syempre, ganoon man talaga pag airport, diba? Tapos pala, sali kayo dito sa sa Lucky Land MM. Basta yan, natalo kami dyan. Pero sali kayo, malay nyo manalo kayo ng datong. So, eto na si Daddy Justin yung nagwi-withdraw. At tayo ay bibili na ng MRT card. Ang cute na card nila, diba? O, parang keychain. O, anyway, tara, biyahin na nga tayo. Update, ladies and gentlemen. Papunta pa lang tayo sa Airbnb. Oo. So, teka lang, baka bawal mag-vlog habang natawid. Mamaya i-update ko kayo saglit. So, ayun. Tayo po ay nakatawid na. At ang Mami Chris at Daddy Justin, medyo inaantok na kami. Mag-aalas 3 na. Dumating kami sa Taiwan alas 10. Alas 3. Pumupunta pa lang. Bumabiyahe pa lang tayo lang pupunta sa Airbnb. At buti na lang may stroller. Ayan. Kasi kung wala, paano na lang? At least bawas sa pagod ba na hindi namin bit-bit yung mga backpack na punong-puno ng tech stuff. Now, medyo safe na tayo at nakaupo na. Ang Liam nyo na nandun naglalaro, sobrang tontuwa kasi hindi namin, Daddy, hindi natin inisip na ganito yung first impression ko dito sa Taiwan, di ba? Tapos, ang feels niya parang nasa Japan. Parang Japan, no? Oh, parang Japan, no? So, ayun, medyo nakakapanibago, oo, that's the right word. Ang dami kong mga bagay na medyo nagsastruggle at saka very challenging dito sa ating pag-travel. Pagod na ako kanina pa. Pagod na daw siya. Siya tong naka-stroller. Ngayon lang pinaglakad. Anyway, ngayon na medyo safe na tayo. Gusto ko lang sabihin sa inyo na itong si Taiwan is giving me the Japan feels. It's not totally mukha talagang Japan. Pero may pagkakapareho, no, Daddy? No? May mga similarity siya. Tapos, ang linis-linis dito, love. Tapos may mga Vios. Oo, at maraming mga cars na mga paboritong brands ni Liam. May City, Vios, ganon. Nakakatuwa naman. At saka maliban doon, napansin ko na ang daming mga bawal. Na, Daddy, no? Bawal ganito, bawal ganyan, mapafine ka ng ganitong amount, ganyan. So, siguro dahil na rin doon, kaya malinis siya. Yung kalinisan niya, parang level din ng Japan tsaka Singapore, no, Daddy? Oo, diba? Nakakatuwa. So, ayun, kahit na medyo late na, kasi nga, diba, alas 10 tayo dumating dito, tapos ano na, nagpas alas 3 na ata. Madaming seremonya sa...
Chichika ko sa inyo mamaya, ano nangyari sa airport? Ba't kinabot kami ng siyam-siyam, nakakalaka? O tara, punta muna tayo sa Airbnb tapos chikan tayo in a bit. So, pagpasok natin sa loob, hinaan ko lang yung boses ko ha. Ito yung itsura ng ating Airbnb. Ang lawak, nakakatuwa. Pwede kang matulog dito oh. Yung ating washing machine ay Decoins at nasa labas, which is okay. May mga, ano tayo dito, may mga umbrella. Ito, basurahan ata. Ito, ano ba to? Tama ba ako? Oo nga, basurahan nga. Meron tayong isa pa dito na tawag dito, washing machine. Kinuha ko yung timba. Papakita ko sa inyo kung bakit. Ito yung room natin. Kinuha ko yung timba kasi, ito pala yung itsura sa loob. Ayan, pakita ko lang yung timba, daddy. Kinuha ko, gawa ng ang CR, napakalaki. Ayan po ang CR. Sobrang laki. Ang layo ng toilet. Dun sa sink, ayun yung tabo ko. Hindi ko maabot kapag gumagamit ng toilet. Wala ring bidet. Tapos eto, yung shower area. Ang laki-laki. Pwede kang humiga. It's like triple the size ng CR sa Hong Kong. Parang ganun siya. Sarado na natin. Ayan, hello. Tapos dito, Daddy, hi! Ayan, ang lawak po ng laruan ni Liam. Tapos, 2 queen size na bed. Ang saya. O, diba? Kamusta, love? Okay ba to? Maganda yung room, pero ang layo ng station. So, ayun na nga. Nandito na kami ngayon sa Airbnb. Pero balikan lang natin yung mga nangyari kanina, no? Kung maririnig nyo yung asawa kong humihilik. Pagod na pagod kasi, kaya pabayaan nyo na lang. Oo, di ayun na nga. Balik tayo dun sa flight. The flight was just 1 hour and 14 minutes. I wasn't prepared na ganun lang siya kaikli. But I was truly, truly happy sa aming experience with Cebu Pacific this time. Kasi maliban sa lahat ay, alam niyo yun, yung parang smooth lang, well-managed. Sobrang konti lang namin sa aeroplano. Kaya nakahiga si Mami Chris ninyo at nakatulog ng very, very peaceful. Pero bitin, kasi nga 1 hour and 40 lang yung flight dito. So, pagbaba namin, pag landing namin, eto na nga po ang nangyari. Remember, nag-Kenny Rogers tayo. So, dun sa Kenny Rogers, nagulat ako, akala ko, ang in-order ni Daddy Justin ay 1 meal lang. So, ang ending, naging 2 yung meal, tapos may mga side dishes pa, ganyan. Kinain ni Liam yung isang side dish doon. So, ang daming natira. Hindi na namin nakain sa aeroplano kasi nga, mabilis lang yung flight, tapos, nakatulog pa kami. Pagbaba namin ng aeroplano, I was expecting na madadala ko siya hanggang dito sa Airbnb. Dito na lang namin kakainin. Kasi usually, kapag may mga nabili ako na hindi ko nakain from the Philippines, pagdating dun sa aming destination sa bansa, wala naman nagiging problema. Pagdating namin doon sa may nakakalok. Pagdating sa airport, sobrang strict nila pagdating sa meat products. So, bawal ang kahit anong may meat. Kahit nga yung bag ni Liam, kinalkal nila, tinignan yung crackers, tinanong kung may palaman nyo na meat. So sabi namin, wala, buti na lang, puro mga dinala nyo, yung mga ribis ko, yung mga ganun ba. Ayun na nga po. Sayang, kasi yung binili namin, hindi namin nakain, tapos ang ending pa, na-confiscate. So, ayun, I feel bad about it kasi sayang 1,000 doon, but now, it is a lesson learned. So, pag pupunta kayo ng Taiwan, tandaan nyo po yun na napakahigpit po nila pagdating sa meat products. Sa ibang bansa kasi nakakalusot kami, nakakapagdala pa nga kami ng spam na nasa maleta. At buti na lang sa trip na to, hindi kami nagdala ng spam. Kasi kung hindi, nako, mafa-fine kami. At yun pa ang napansin ko, konting kibot mo dito, lagi silang may pa-warning. Bawal ganito, or else mafa-fine ka ng ganyan. Pinapirma na lang ako ng isang waiver or form. Hindi ko alam actually kung tungkol saan yun. Kasi in Chinese character, na ako lang naman to, assuming ko na lang na okay, nag-agree ako na ibigay sa kanila yung mga meat products na dala-dala ko. Yun lang. Pero hindi na nila ako finay. Hindi rin nila hiningi yung aking personal information. At eto, paglabas namin doon sa immigration at saka sa customs, ready na kaming pumunta doon sa may Klook na, ano tawag doon? Counter. Kung saan pwede mong kunin yung binili mong SIM card. So kami kasi, dati, ang ginagawa namin, pagdating namin dun sa bansa, just tsaka na lang kami maghahanap ng convenience store na nagbebenta ng SIM card. Pero, ang natutunan namin dun, parang hit or miss yun kasi minsan sold out, minsan nanghirap maghanap, ganyan. Kaya sabi namin, sige, bibili na lang muna tayo bago tayo makarating.
sa Taiwan. So, bumili kami ng SIM card. Ang SIM card ay, teka, nasa na yun? Ay, kasi sa Airbnb app ko tinitingnan. Nasa Klook pala. Yung binili namin is 4 gig na unlimited na internet. Tapos, 3 SIM card kasi 3 yung cellphone namin. Si Liam, ako, si Daddy Justin. Ngayon, nung nandun na kami at pipick upin na namin yung SIM card, ang pwede lang mag-pick up ng SIM card dito ay of legal age. Bawal ang minors. So, namamroblema kami ngayon. Kasi ang nakuha lang namin na SIM cards ay yung sa akin at saka kay Daddy Justin. Yung kay Liam hindi namin makuha. Ang total na binayaran namin ay, ayan, eto. Kita nyo ba? Ilalagay ko na sa screen. 3,747. Tapos, nung nandun kami, sabi ko, sayang naman na halos 1,200 yung isa nung SIM card. So, naghahanap ako ng mga kabayan. At nakakatawa dyan, akala ng mga nilalapit ako, scammer sila kasi ganito ako lumapit. So, hindi ko alam kung dahil ba hindi ako nakaayos na medyo fresh ang Mommy Kiss ninyo. Pero, sobrang bangag-bangagers ako from the biyahe. Mukha na ako haggard. Tapos, lalapit ako, nagtatanong ako. Sabi ko, Pilipino po ba kayo? May tanong akong ganyan. Tapos, pag narinig na nila at naintindihan na nila yung tinatanong ko, para silang mapapa-atras na ganyan. Di sabi ko, Pilipino po ba kayo? Pwedeng humingi ng tulong. Lalo na sinabi ko, humingi ng tulong para ayaw na nila akong tulungan. Pero, yung iba naman nakikinig. Tapos sinabi ko, kasi po, nag-order kami sa Klook ng SIM card. Bawal palang mag-claim ang minor. Manghihingi lang sana kami ng konting pabor. Baka pwede naman po isa sa inyo mag-claim. Mag-aabot na lang kami. We were willing to pay someone 500 pesos para i-claim lang. Kasi nanginayang kami 1, 2. Ay, nakakaloka. Ang tagal namin doon siguro, mga nasa 1 oras kalahati kami na nakikiusap, nagtitingin-tingin kung sino yung may senior citizen. Kasi usually, yung mga groups na may senior, ang nagsisim card lang doon yung mga kasing-edadan ko. Yung mga senior, hindi naman masyadong mga SIM card yun kasi susunod-sunod lang yun, di ba? So, ayun na nga, walang gustong tumulong sa amin. Which is totally understandable kasi kahit ako, syempre, makakabahan ako kasi gagamitin mo yung passport ko para mag-claim ng SIM card. Di ba? Parang gano'n, no? Tapos pumasok na sa isip ko, what if maghanap ako ng Pinoy, tapos benta ko na lang kahit 1,000, 1 to bilhin na. O kahit 500 na. Parang gano'n. Wala pa rin talaga, girl. Wala talagang gustong tumulong sa akin. And ito yung mga times na talagang sana nag-wish kami. Kasi usually when we travel, nakakakita ko ng viewer. So sana, nagdadasal ako sa isip at saka sa puso ko na sana makamit kami ng viewer para kahit paano may makatulong sa amin. Pero wala talaga. So, ayun. Later ko na lang din na-realize, sa napakahaba ng proseso, no? Later ko na lang na-realize na pwede mo palang ipa-refund sa Klook. So, ayun, partially refunded naman siya after almost an hour and a half. Ayun, pinarefund ko yung isang SIM card, 1,249 pesos. So, ayun, kahit papano medyo nakakaluwag-luwag na yung puso ko. At eto pa nakakatawa dyan. Dun sa counter kung saan i-claim mo yung SIM card, one SIM card per person per passport. Pero dun sa kabilang end, nakabili ako ng SIM card na 700 NTD. O, diba? Akala ko kasi, baka nasa system nila. Buti na lang, nung tinatype niya, ini-encode niya yung information ko, walang nag-pop up dun sa system nila na nasabi na, kaka-claim lang yan dun sa kabila. So, ayun, nakabili kami ng SIM card para sa cellphone ni Liam. When we got that all sorted out, medyo nakahinga-hinga na ng maluwag ang Mommy Kiss ninyo. Medyo nakaramdam ako ng ginhawa at ng matinding gutom. Hindi naman ako magugutom ng ganon. Kung hindi ako naghanap ng mga Pinoy na gustong tumulong sa akin. Ay, nakakaloka. O, di ayun na nga. Napagastos kami ng mga sasabi. Di ko talaga gusto dun kumain. Nagkataon lang talaga na gutom na ako. Tapos, sabi ko, baka kapag dinelay ko ba, mahimatay ako. Simula nung kinagabihan, tapos halos 12 or 12:30 na yun. Hindi pa kami kumakain. Tubig-tubig lang. Si Liam nagsisimula na nagsasabi na, Mommy, I'm hungry. Buti na lang may mga reviews ko dun sa wag niya. So, ano ang matututunan natin sa segment na to ng vlog? Number 1, wag na po kayong magdala ng pagkain na hindi nyo nakain. Lalo na kung may meat products. Wag na. Lalo na kung ang flight nyo ganung oras, mga bandang 6, 7, 8, 9. Itutulog nyo lang yun. Oo, kaya wag na po kayong umorder ng pagkain. Sabi nga namin ni Daddy Justin, hindi tayo nag-order ng in-flight. Tapos, umorder tayo sa kay ni Rogers. Bakit? Takot na takot tayo magutom? O di ayun, sabi namin, sa
next na mga alis namin, total natutulog lang talaga kami. Wala kayo mahalos makita mga vlogs namin na sa loob kami ng aeroplano kasi talaga tulog lang kami. Sabi namin, sayang, wag na talaga tayong bumili ng ng kahit anong makakain para hindi na lang din dagdag na bitbit. Naalala ko kasi, nung nandoon kami sa Singapore, nakapagdala pa ako ng mga pagkain na hindi ko naubos. So, dala ko pa hanggang doon sa may apartment. Eh, ayun, syempre, iba-iba naman kada bansa. Maliban pa doon, tandaan nyo yung sa SIM card, bawal ang minor mag-claim. Pero, pwede kayong makatakas, tas bilhin na lang kayo para doon sa minor na kasama ninyo. Hindi kami nagpapakit wifi para talagang makapag-iwahiwalay kami. Like, if nasa akin si Liam, gusto maglibot ni Daddy Justin, okay lang. Kung nasa kanya si Liam, ako gusto kong maglibot, okay lang. So, yun, kailangan talaga one SIM card per cellphone. Ngayon, ladies and gentlemen, this Airbnb is a totally different story. Nung nagbubook ako nito, kasi nga di ba biglaan tong trip namin sa Taiwan, nung nagbubook ako nito, siguro oras lang, biglang hindi naging available yung 11. Kasi ang travel date namin is Feb 11 hanggang 21. Biglang hindi naging available yung 11, may kumuha. So, available na lang to 12 to 21. So, sa pag-uusap namin ng host nito, sabi niya, hanap ka na lang ng rooms around the area, pero kunin mo yung 12 to 21 para kahit pa para kasi ang mura nito, ang mura talaga, ang lawak pati. Tapos medyo malapit siya sa mga bagay-bagay across the street. Andyan na kagad yung 7-Eleven kung may emergency, tapos may kailangan kaming bilhin, di ba? So anyway, dahil nga na-busy ang mami ko sa inyo, days leading up to this trip, nakalimutan ko na mag-book ng 11. So, kinakabahan-kabahan na kami nung siguro a day before na lumipad kami. Sabi namin, anong gagawin natin niya? Wala tayong tutulugan ng 11. Sa kalsada na lang ba tayo? Ganyan. So, buti na lang nag-message siya na yung nag-extend siguro yun, feeling ko lang. So, basta yung nag-extend ng kanilang stay ng 11, early flight sila. So, maaga silang makaka-check out. So, sabi niya, gusto mo, kunin mo na lang din yung 11, isettle mo na lang ng cash. 2,000 NTD inabot. So, ayun, buti na lang hindi ako nag-book kasi sayang yun. So, medyo nakatipid-tipid tayo ng konti doon, ng effort and time. Kasi kung magbubook kami ng separate dito, yung pag-nesting ko, tapos ipapa ko ulit, tapos kinabukasan mag-checking ka na alas 6, ang hassle nun, kahit sa oras. So, buti na lang naging available siya. So, that's it for today's vlog. Abangan nyo yung susunod kasi lalafang tayo. Actually, ito talaga yung pinunta ni Mami ko siya sa Taiwan. I want to enjoy Taiwanese food!